salamat sa pagkakataon na naman na ibinigay niyo sa amin na kami ay magpasakop sa iyong mga salita. Yes, Lord, we humble ourselves before you. Hallelujah. We thanks the Holy Spirit who is working within us, flowing through us. Moving through us. Hallelujah. And salamat sa wisdom and guidance na patuloy niyang ibibigay sa kapulungan ito. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pagpupuno ng aming mga sisidlan. Hallelujah. The only thing we wanted to happen is that to glorify your name sa lahat ng aming mga ginagawa sa lugar na ito. Maging ang pakikinig namin ng iyong mga salita. Give you all the glory. In the name of Jesus. Amen. Good morning po. Ang ating topic for today is the rejection of God. Amen. And nabasa natin ang verse, Proverbs 17 verse 11, that an evil man, let me read it again, slide number 2. An evil man seeketh only rebellion, therefore a cruel messenger shall be sent against him. So actually we are going to study rebellion. Kaya lang doon sa aking ipinost, the rejection of God. Well, actually, rebellion is rejection of God po yun. Yun po yung kahulugan nun. Hindi ko nilagay na rebellion, kasi sabi ko, baka isipin ng mga tao, ano nangyari sa Murphy? May rebellion ba sa Murphy? May mga rebelde ba sa Murphy? Okay, so that's why instead of rebellion, I preferred to put it as a title, The Rejection of God. Okay. We will study rebellion. Okay. As we know, rebellion started in heaven. Nung si Lucifer ay nagrebelde sa Diyos, ibinagsak siya rito sa lupa, at mula sa pagiging Lucifer, siya ay naging Satanas. So, nagkataon na sa kanyang pagre-rebelde, mayroon siyang nahikayat na mga anghel. So, kasama silang ibinagsak rito sa lupa, and they became demons, evil spirits. So, as we know, alam natin yon, tinatawag na fallen angels, no? So, yun po yung mga naging fallen angels. Nung ginawa naman ng Diyos ang tao, nag-disobey yung tao, si Adan at saka si Eve. So, that falls also on the category of rebellion. Parang nagrebelde sila sa Diyos sapagkat hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. So we will be studying kinds of rebellion. Ito ay warning, no? This is our responsibility as a pastors, our responsibility to give you a warning. Tapos at the same time, siguro to see it for yourself kung nasaang level tayo. Kasi nung nagkasala si Adan at saka si Eve, they rebel against God. And so all humanity is rebellious against God. Lahat ay rebelde sa Diyos. No, dahil tayong lahat ay nagmana ng pagiging rebelde ni Adan at saka ni Eva, pagiging makasalanan. So lahat tayo ay rebelde sa Diyos. So, pero salamat sa Diyos sapagkat inabot niya tayo, no? Despite of our sin, inabot niya tayo at narito tayo ngayon. Amen. Mga pinatawad at tinubos ng Diyos at naging mga anak niya. Amen. Sino ang mga anak ng Diyos dito? Pero
nung ika'y naging anak ng Diyos, the tendency to rebel is still there. Wala na yung kasalanan, pero sabi natin, the tendency remains. Kasi nasanay tayo, the tendency of rebellion is still there. Ang ating background story, yung sa mga Hukom, chapter 2, actually, it's the whole chapter 2, yun po yung ating background story dito sa ating pag-uusapan regarding rebellion. Mahaba ito kasi sabi ko ito kaya yung ating scripture reading hanggang 23. Maiinip siguro kayo, kaya sabi ko ito na lang ang ating scripture reading, yung Proverbs 17 verse 11, an evil man seeketh only rebellion. So, ang mga hindi mananampalataya, they were evil. The fallen angels are evil. Yung mga anak ng Diyos na naging masama, meron bang ganun, Pastor? Opo. Matapos na naging anak ng Diyos na naging masama. And the disposition of the heart, seeketh only rebellion. No? Seeketh only rebellion. So, an evil man, fallen angel, always seeks rebellion. So, ito ay warning sa atin. Pero babasahin natin ang 1 to 5 ng mga hukom para kasing preview ito ng buong chapter. Sige po, from MBB, nagpunta sa Bokwem ang anghel ni Yahweh. Itong anghel ni Yahweh na ito, si Jesus ito. Si Jesus ito. Kasi si Jesus Christ is also appearing in the Old Testament in the form of an angel. Theopnestos ang tawag dito. So it was actually Jesus Christ, known to be an angel ni Yahweh. So mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokwim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. So, you can vouch on that. Amen. Si Lord ay hindi sumisira sa kasunduan. Until today. Forever actually. When He promised. When He gave covenants to His people, He gave covenants to His people. Hindi siya sisira sa anumang kasunduan. Sino ang sumisira sa kasunduan? Madalas yung kanyang mga nilikha. Mayroon bang kakayanang sumira sa kasunduan ng kanyang mga nilikha? Opo, mayroon. Bakit? Sapagkat hindi tayo robot. Pati anghel, hindi robot. Binagyan ng sariling pagpapasya. Kaya sa kanyang sariling pagpapasya, pagka siya ay natukso, at siya ay umayon doon sa panunukso, nagpapasya siya, at siya madalas dahil ang pride naman, ang sarili naman, kapag ito ay sinunod, sa halip na ang Diyos, nagiging rebelde. No? So, sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. And verse 2, sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. So, nung dinala kasi ni Lord sa promised land yung mga Israelita, may mga tao doon. Pero sabi ni Lord, huwag kayong magkaroon ng any kasunduan sa mga nakatira doon. Sa halip ay gibain ninyo ang mga altar. Ito ang bilin ng Panginoon. Ngunit, ano ang inyong ginawa? Sabi ni Lord, hindi ninyo ako sinunod. Amen. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupaing pupuntahan ninyo, yung mga Canaanites. Sabi ni Lord, hindi ko na lang sila ipagtatabuyan. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosa nila ay magiging
mabigat na pagsubok sa inyo. Verse 4, matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ng mga Israelita, kaya tinawag nilang Bukwem ang lugar na yon at naghandog sila roon kay Yahweh. Ituloy natin. Ang pagkamatay, nung namatay na si Joshua, pinalakan ni Joshua, ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110. Tagalog. Yung hindi makatagalog, 110. 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Yung mga kaidaran ni Josue. Siyempre, namatay na si Josue. Namatay na rin yung mga kaidaran niya. Pero, ito ang record ng Biblia. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue. At ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. So yung mga taong kasabayan ni Josue, the Joshua generation, tinatawag na Joshua generation, they were all faithful to God. Amen. So guys, we need a Joshua generation. Amen. Mga taong tapat sa Diyos. Pero alam nyo, hindi naman automatic yon na naging tapat sila sa Panginoon, katulad ng binanggit rito. No? Ulitin natin, naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue. Wow! Amen! So what a good record! What a good record! Yung Joshua generation, yung mga kaidaran ni Joshua, namuhay sila ng tapat. And hindi automatic yon kasi naging ganun ang nangyari, gawa nung may Joshua 1 verse 8. Di ba? Ano yung Joshua 1 verse 8? Ay, wag lalayo ang salita ko sa inyong mga puso. No, wag lalayo ang salita ko. So ganun ang ginawa ni Joshua and all the generation related to Joshua. That's why they were able to live faithfully to God. So simple lang naman ang kwento, mga kapatid. Para maging tapat ka sa Panginoon, manatili sa kanyang salita. Amen? Okay, manatili sa kanyang salita. Hallelujah. Kaya hindi pinalalagpas yung mga gawain na kung saan mayroong pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Pero ang nakakalungkot dito, subalit ang sumunod na salin lahi, anong nangyari doon sa after the Joshua generation? Yung the next generation, ang sabi, nakalimot kay Yahweh. At sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Sino rito ang mga Joshua generation? Faithful to God, as ever. Kayo na lang sumagot from your heart. Pero what we are seeing today in our church, kasi salita ng Diyos, ina-apply natin sa ating iglesia, sa buhay natin. Tila baga yung mga Joshua generation, yung mga nanay at tatay na lang dito sa church. Yung mga kabataan nawawala sa mga gawain. Kayo ba yung mga susunod na salinlahi na makakalimot sa Diyos? Mga kabataan, hindi ba kayo susunod sa yapak ng inyong mga magulang? You can consider to be the Joshua generation. So that is a challenge for us today in this church.
Wag naman na pag namatay kami. Namatay na yung mga masigasig na mga senior. Ang susunod na sa alinlahi ay makakalimot na kay Yahweh. At sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Kadugtong pa dito ang maraming kwento. Verse 11, ituloy natin. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Gumagawa na sila ng kasamaan laban kay Yahweh. Ang Diyos ng kanilang gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Tinalikuran nila si Yahweh. That's a stern warning for all of us, no? Lalo na yung may mga anak na nawawala sa mga gawain sa Panginoon, tila baga nahuhumaling sa sanlibutan, o kaya ay nasasarapan sa paggawa ng kasalanan, kaya mas gustong magrebelde sa Diyos kaysa sumama sa mga paglilingkod sa Kanya at maging tapat. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga bayan sa kanilang paligid, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 13, itinakwil nila si Yahweh. Yung mga naka-yellow dyan na nasalita. I apologize today for this very, parang, I don't like the sermon, Pastor. I don't like the sermon, Pastor. Kasi gumawa ng kasalanan, tinalikuran na si Yahweh, tinakwil nila si Yahweh, at naglingkod sa mga Baal kay Astarot. Verse 14, dahil dito nag-alit si Yahweh at sa Israel sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at sumamsam ng ari-arian. Tuwing nakikipag at samsama ng ari-arian, tuwing nakikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Tulad ng kanyang babala, kaya wala silang kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom. So, namatay na si Joshua, sino na ang leader? Wala na ang leader eh. The following generation, after the Joshua generation, are all evil. Mga rebelde na. Pero mahal pa rin ng Diyos ang Israel. Ang ginawa ng Lord, nagpadala siya ng mga judges, ng mga hukom. Kaya napakaraking hukom sa Israel. Pero ano na yun, lipi sa lipi na yon. Lipi sa lipi, 12 yung lipi. So nagpapadala si Lord kung nangangailangan sila ng rescue. May isang hukom na pinapadala ang Lord para sila iligtas. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siya magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Verse 17, ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. They are really evil in the sight of God. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. The next generation. Ang katapatan ng kanila mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Verse 18, lahat naman ng hukom na sinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinakaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing. Bunga ng hirap na dinaranas sila. Napakabait pa rin ni Lord. Itinakwil na, tinalikuran na. Pero pagka, Lord, ganyan tayo. Kapatid, are we the same? Amen? Gumawa tayo ng kasalanan, pero pagka tayo binigyan ng parusa, daing tayo sa Lord. Lord, tulong! Pero napakahalagang malaman natin yung parusa sa pagsubok. Kasi minsan, nauulit natin palagi ito, akala natin pagsubok, kaya hindi tayo nagsisisi. Pero pagka alam nating parusa, nagsisisi tayo. That's why we need to differentiate problems coming our way. Ano ba ito? Parusa o pagsubok? Sino makakaalam nun? Kayo rin naman, tayo rin naman. Kasi mayroon tayong Espiritu ng Diyos.
It's good to identify. Kasi as I was saying, if you identify it as a pagsubok, baka hindi ka magsisi. Pero pag you identified it as parusa, magsisisi ka. You will be good. You will become better. So, pagka sila ay nagdaranas ng hirap, kinakawaan pa rin sila ni Yahweh. Is God good? Is your Yahweh good? Hallelujah. Is Jesus good? But until when? No? Until when? Sabi ng isang preacher, ganito ba ang lifestyle natin? Gumawa ng kasalanan, confess. Sinning, confess. Sinning, confess. Sinning, confess. Sinning, confess. Andyan si Lord, nagpapatawad eh. Pero the problem is not of God, but to us. Kasi darating yung time, sinning, confess. 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 Until the culmination of rebellion, sinning, and there is no more confession. What we need is repentance. When you sin, you confess, you repent, you change your ways. Baguhin na ang disposisyon sa kasalanan. Kasi darating yung time, tayo rin naman ang lugi. Pagka sinning, confess, okay pa yon. Pero darating yung time, sinning, confess, sabi nung pastor. At darating yung time, everything is sinning, and there is no confession, sapagkat nahirati ka na. Ano pang tawag doon? Naanod ka na. Dati kumakawag-kawag ka pa. Pero dahil sa current, as the help of God, you will get drowned. Hallelujah. Ngunit, verse 19, the following slide. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na naman sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Grabing katigasan na ng ulo, no? What do you think? Namatay si Joshua, namatay na yung mga hukom, binigyan ng pagkakataon, muli silang sumamba, gumawa na naman ng kasamaan. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila, sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno dahil sa pagsuway nila sa akin. Ayan, so that is the content. Sabi ni Billy Graham, sin is rebellion against God. No. Rebellion against God is the fundamental act of choosing human autonomy and pride or selfish desire over divine authority. So in theology, it is viewed as the root of all sin. Often described as humanity's attempt to act as its own ultimate ruler than submitting to a higher creator. So, tingnan natin dito yung just select. It is the fundamental act of choosing human autonomy. Ang rebellion daw po ay pagpili na sundin ang sarili kaysa sa anumang authority na mas mataas kaysa sa atin. Ganon kasimple, no? Pagpili na sundin ang sarili, that is rebellion. Sin kasi yun, ano? Sin. So that is Billy Graham
choosing pride, selfish desire, rather than the will of God or the word of God. No, it's not submitting to authority or submitting to a higher creator. According to Billy Graham, iyan ang kahulugan ng rebellion. May isang pastor sa China, si Shang Jun, in a Liaoning province. Born again, pastor ito, pero Chinese ito. No? Sabi niya, in the past, I believe that rebellion against God meant sealing God out, leaving the church and returning to the world or walking away from one's duty. I thought these behaviors constituted rebellion, and that those who rebelled against God were all sifted out by God, and that their faith in God would ultimately end in failure. Sabi niya, ang akala ko noon, ang rebellion, yan yung mga taong umaalis sa iglesia. Amen. Ano pa? Ito yung mga taong wala na, tinalikuran na ang Diyos. Nagrebelde na. Ano pa? Or walking away from one's duty. Iniwan na yung ministry. Sabi niya, akala ko ito yung mga talagang rebelde. Ano sa palagay nyo? Do we share the same opinion? Na pagka ang isang tao ayaw magpasakop, alis sa church, iiwan na ang ministry, at tatalikuran na si Lord. Iyan ang rebelde. Di ba? Sa gobyerno natin, ano mo ginagawa ng mga rebelde sa gobyerno? Tinatalikuran, namumundok. Namumundok. And they arm themselves and fight the government. And to the point that they are wearing emblem to show that they are rebel. Ano yung mga sinusuot ng mga rebelde para ipakita na sila ay rebelde? So, alam nyo na yon. So, ito yung mga rebelde. Pero, sabi ni Sang John, so in the next slide, sabi niya, nalaman ko that there are several different types of rebellion. Hindi pala yun ang nag-iisang kahulugan ng rebellion. Yung hindi na kayo dadalo, no? Ayaw nyo nang magpakita, binibisita kayo, ayaw nyo. Iniwan nyo na yung ministry, hindi na kayo sumasamba. Ayun yung alam nating rebelde. Pero sabi niya, one type of rebellion is going against His will or going against His word. Yung ikaw pala ay hindi umayon sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang mga salita, that is already rebellion. Hey, hello. Tapos sabi niya, another type is having an arrogant disposition, lacking God in one's heart, and thus boasting in becoming and being hostile to God. This is the rebellion of being disobedient and defiant to God. Yung pangalawang rebellion, medyo matindi-tindi sapagkat ito ay suwail na sa Diyos. Pero hindi pa rin nawawala sa iglesia. Oh my. So this is a subtle kind of rebellion because what we know about rebellion, ito talaga yung maalis sa church. Di na nagme-ministry. Pero mayroon palang uri ng rebellion na according to the guy, the pastor, na pagka ikaw ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo sinunod ang kanyang salita, rebellion yon. Pangalawa, pagka ikaw pala ay masuwayi na. Ayun yung sin, confess, sin, confess, sin, confess. Then later on, sin, confess. Masuwayin na. Defiant, hostile to God already. Maraming example tayo yan sa Biblia. Halimbawa si Saul. Nung nagkasala si Saul, unang pagkakasala niya, sabi ang timano, sabi ni Samuel, aalisin sa iyo ang pagiging hari. Kasi si Saul nag-alay ng pag-aalay sa Diyos na hindi naman niya dapat gawin. Ganun lang kasimple.
Lord, sa'yo naman ito, iniaalay ko. Pero hindi siya dapat ang gumawa, si Samuel. Na-traffic si Samuel, kasalanan ni Samuel, late. Na-traffic ba? May traffic na ba doon, pastor? Oo, mga kalabaw sa unahan. Hindi makadaan si Samuel. Na-traffic si Samuel, dumating late. Nainip si Saul, siya nag-alay ng handog kay Yahweh. Nagalit ang Diyos kay Saul. Saul, hari ka. Ang nag-aalay ay pare. Hinintay mo sana si Samuel. Ay pagdating ni Samuel, nagkasala ka sa Diyos. You rebel against God. That is the terminology being used. And dahil dito, aalisin sa iyo ang pagiging hari. And after that, patuloy pang naghahandog si Saul. Defiant na ang puso ni Saul kay Lord, pero patuloy pa rin siya naghahandog. Tingnan natin ang salaming ito. Are we like Saul? Naglilingkod tayo sa Panginoon, patuloy, nasa church tayo patuloy, pero we keep on sinning, confess, then sinning, confess. That is rebellion. Sabi niya in the third one, of course, the one that is rebellion, that selling out God. Wala, ibinenta na si Lord. Tinalikuran na si Lord at talagang si Lord ay pinorsake na. So unahin natin yung number 3, which is our number 1 outline, selling God out and forsaking God, yung ipinagpalit na si Lord ng tuluyan. Meron bang ganun, Pastor? I am wondering sa pag-aaral ko, kasi nung tinignan ko yung concordance, lahat ng rebellion na salita, matatagpuan lang sa Old Testament. Wala sa New Testament. I'm wondering. Nagtataka ako bakit wala sa New Testament. Pero nakakita ako ng mga kahawig na salita sa New Testament na makukonsider na rebellion. Halimbawa sa Revelation, sabi niya, yung mga witchcraft pupunta sa impyerno. Sabi sa Old Testament, yung mga rebelde ay katulad ng kasalanan ng witchcraft. So, may pagkakahawig. And other things such as hardening of heart, no, such as falling away. Iba lang yung terminology sa New Testament, pero pag aaralin mo, katumbas lang siya ng salitang rebellion. And that is what we will going to see today. So number 1, selling out God. Ito yung talagang wala ka ng duda dito, rebelde ito. Di ba? Ibinenta na si Lord Ipinagpalit na ng tuluyan si Lord. Umalis na sa ministry. Mayroon ba kayong kilalang ganyan? Wala pa naman. Sa New Testament, si Demas, no? Yung kasama ni Paul. Pinagpalit talaga si Lord sa sanlibutan. Totally abandoning the work of the ministry. Kasama siya ni Pablo, pero talagang iniwan siya. Well, Judas also is one. Another one. No? Ibinenta na si Lord. To the point na ibinenta na si Lord. Sa halip na magsisi, nagpakamatay. Mga kapatid. Pero sa case natin, mayroon ba kayong kilalang ganon? Na nag-rebelde na talaga sa Diyos? Nag-backslide, pastor. Pero parang malapit-lapit niyo na yung dalawang yun. If you backslide. Yung pinaka-tuso, yung 1 and 2, no? But we are on the third point. Kaya lang itong pastor na ito na kinunan ko nitong gagawin nating outline, tinitingnan ko yung kanyang article, wala siyang nababanggit na mga verses. So I'm wondering, sabi ko, bakit kaya wala man lang pastor ito, wala man lang mga verses doon sa kanyang article regarding, sabi niya, akala ko yung rebellion, yung talagang umaalis na sa church, iniiwan na yung ministry. Sabi niya, na-found out niya yung rebellion pala. Pag pala ikaw sumuway sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban, rebellion yon.
Pangalawa, yung ikaw ay talagang defiant na sa Diyos, talagang hostile ka na sa Diyos, rebellion yun. Pero wala siyang maibigay na supporting verses. And any verse regarding that, tapos naintindihan ko, kaya pala sabi ko. Kasi yung China is a communist country. Maglalabas ka ng article, lalagyan mo ng mga verses, huli ka. Kaya pala sabi ko, parang lahat ito opinion lang. Wala mga verses. Kaya pala, kinoconceal nung pastor yung mga verses, pero is releasing an opinion that is biblical. Kaya itong ginawa ako na po ang naghanap ng mga ako na po ang naghanap ng mga verses at ilalapat natin doon sa kanyang point number 1, point number 2, and point number 3. Mapuprostrate ka sa kanya kasi wala siyang supporting verses. Parang titingnan mo, it is purely opinion ng tao. Naintindihan ko. Kasi sa China pala, itong pastor na ito. Maglalabas ka ng article na may mga verses, huli ka. Ako po ay naglapat ng mga talata, naghanap ng mga talata na related po doon sa kanyang sinabi. That's why selling God out and forsaking God, ipinagpalit na ng tuluyan. Ito po yung kwento doon sa Joshua generation. The next generation after Joshua. O kayo mga kabataan, naririto ba kayo dahil sa nanay nyo? Umaattend pa kayo ng mga gawain dahil sa nanay nyo, tatay nyo? Pag namatay na yung mga tatay, nanay nyo, itatakwil nyo ba? Kakalimutan nyo na si Yahweh. Hamon ito sa ating mga kabataan. Kasi ang nagbibigay ng maraming commitment ngayon, yung mga matatanda. Sila ang Joshua generation. We're supposed to be kayo ang Joshua generation ng mga kabataan. But the Joshua generation in our church are the oldies, the senior. Sino ang mga atin ng mga pag-aaral? Mga senior. Asa na mga kabataan? Nahuhumaling. Hindi ko naman sinabing wag na kayong magtrabaho. Pero if there is a will, there will always be a way. Nagagawa ng iba eh. Grabe ang trabaho, tambak. Pero nagagawa niya ng paraan. Mayroong mangilan-ngilan. Hallelujah. And I salute you for that. Now, yung kwento sa Joshua, yung kwento sa Judge chapter this is not Joshua, rather. The next slide. This is not Joshua. This is Judges 22. No? Kasi yung binasa natin is sa Judges 2. Sa mga hukom, chapter 2. Ito, nasa 22 na. Hindi ito Joshua 22. Can you check it for me? Someone check it for me if I'm right. Kasi doon sa binasa ko sa inyo, sa mga hukom, chapter 2, kung babalikan natin yung mga dilaw na hinighlight ko doon, walang salitang rebellion. No, walang salitang rebellion, kundi tinalikuran nila si Yahweh, nagkasala sila kay Yahweh. From verse 1 to 22 of Judges chapter 2, walang rebellion na nakasulat. Pero pagdating sa Judges 22, it is Judges 22? So this is Joshua 22, no? So, Joshua, okay, so let's put it that way, Joshua 22:16. Kay Joshua 22:16, Joshua labeled it, no, nilabel ito ni Joshua as rebellion. Pero yung mga hukom chapter 2, okay, lalo na yung mga hukom chapter 2, kasi ang pinapatungkulan dito ay yung second generation na. Hindi nababanggit yung salitang rebelde. Hindi. Ang nandoon lang na hinighlight natin mga
tumalikod sila kay Yahweh, nagkasala sila kay Yahweh, nagtaksil sila kay Yahweh. Yun yung makikita natin kung babalikan natin. No? Tapos itong si Joshua, now labeled all of those scenarios, yung mga ginawa ng Israelita. At ito ang pinasasabi sa inyo ng buong sambayan ni Yahweh, bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel. Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar, siya ay tinalikuran ninyo. That is MBB, hindi magre-reflect yung salitang rebelde, pero sa King James Version, ito yung sabi ng King James Version in Joshua chapter 22 verse 16, "Thus saith the whole congregation of the Lord, what trespass is this that ye have committed against the God of Israel, to turn away this day from following the Lord, and that ye have builded you an altar that ye might rebel this day against the Lord." Nagtayo kayo ng mga Diyos-Diyosan. That's referring to the second generation, kasi yung first generation, the Joshua generation, are faithful to God. Sino ang nagtayo ng mga Diyos-Diyosan at tinalikuran si Yahweh, sumamba doon? Yung second generation. So this Joshua chapter 22, that this is the later part of the story of what happened to the Israelites. Upon entering Canaan, Joshua labeled it in this verse, particular verse. Kaya sasabihin mo, hindi naman rebelde yung ginawa nila. Tumalikod lang naman sila kay Yahweh. Sumamba sila sa Diyos-Diyos, hindi nila sinunod si Yahweh. But those things are categorized in this particular verse as rebellion. Rebellion. Sa New Testament, may kahawig. Sabi ko sa inyo, wala yung salitang rebellion, pero may kahawig. Hebrews chapter 3, verse 17, verse 19. In the New Testament King James Version, ito ang paalala ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo. "Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness." Sabi ni Pablo, pag narinig nyo ang banal na Espiritu, narinig nyo ang nagsasalita ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga pangangaral, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tapos anong sabi niya? Katulad. Anong tinutukoy niya? Yung panahon sa Judges. No? As in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Yung kwentong disyerto. So, the author of Hebrew is remembering the event in the past. Sabi niya, kaya ngayon, pag narinig niyo ang Holy Spirit, nagsasalita sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Katulad, pinatigas ang puso ng mga Israelita. "When your fathers tempted me, proved me, and saw the works 40 years, wherefore I was grieved with that generation." I was grieved with that generation, and said, "They do always err in their heart." Seryoso ba si Lord sa holiness? He is. Napasok tayo sa pananampalatayang napakaseryoso ng Diyos tungkol sa kabanalan. "They have not known my ways," according to Hebrews. "So I swear in my wrath, they shall not enter into my nest." Ito yung sinabi niya doon sa Lumang Tipan. "Take heed, brethren, lest there be any of you." Ngayon, sabi niya, ngayon mga kapatid, kung walang nakapasok sa, hindi sila nakapasok, no? Sabi niya, kasi may prior rebellion, tuloy-tuloy naman yung rebellion eh. Nung naglalakbay sila, actually yung generation ni Moses, they continually serve the Lord, pero ito ang katotohanan nito. Si Moses at si Aaron, ang sabi ng Biblia, we will be seeing it later, nag-rebel din sa Diyos. Kaya yung dalawa hindi nakapasok sa lupang pangako.
Bakit? Kasi sabi ni Lord, ano ba yon? Doon sa bato. Pakiusapan mo yung bato. Para uhaw na uhaw yun ng mga Israelita. Pakiusapan mo yung bato at may lalabas na tubig dyan. Hindi sumunod si Moses. Saka si Aaron. Ang ginawa ng dalawa, dahil siguro sa pressure, kaya huwag magpapapressure. Dahil sa pressure, galit na rin sila doon sa mga nililid nila, complain ng complain. Sa halip na pakiusapan yung bato, pinukpok ni Moses yung bato. As simple as that. Tingnan mo ang kaseryosohan ng Diyos na ito. As simple as that, pressure lang si Moses. Lord, di mo man naiintindihan, pressure lang ako. No, you rebelled against me. We will be seeing that. So the rebellion here is, when Hebrew is talking about rebellion, that includes Moses' generation, Joshua generation. But the Joshua generation, of course, may mga konting pero sa aking pag-aaral, wala akong nakitang pagsuway ni Joshua. Maliban lang doon sa isang sundalo niya na si Akan, sa kanyang kapanahunan. At marami pang ibang mga sundalong hindi sumusunod. Pero at least generally, ang report ng Biblia, yung Joshua generation are faithfully serving the Lord. So, take it, brethren. Lest there be any of you evil heart of unbelief in departing from the living God, na tumalikod na sa Diyos, baka mayroon sa inyo. Ito ang paalala, baka mayroon sa inyo dyan, at nandito pa pero tumalikod na talaga ang puso sa Diyos. So in other words, naging rebelde na. But exhort one another daily. Magpaalalahanan kayo araw-araw. Wow. While it is called today, lest any of you harden through the deceitfulness of sin, baka talaga may magkasala sa inyo. For we are made partaker of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. We are partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ang makatiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation. For some, when they had heard, they did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? For it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness, and to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter it because of unbelief. So we are saying here to the point of losing one's salvation, no? Hindi lamang madideprive sila sa mga blessings sa lupa dahil tumalikod sila kay Yahweh, kundi mawala pa yung kanilang kaligtasan, no? And that is the very word of hindi lamang makapasok sa lupang pangako, kundi ang binabanggit dito is not enter into His rest. He's referring to the rest in heaven, not only to the rest in Canaan. So that is the message of Hebrews chapter 3. Galatians chapter 6, 7, and 8 in the New Testament, do not be deceived. Huwag padadaya. Pakisabihan ng katabi, huwag padadaya. God cannot be mocked. Ang Diyos ay hindi. Ano yung mock sa Tagalog? Ang Diyos ay cannot be mocked. Hindi mapapabiro. Hindi napapabiro, no? Hindi pwedeng biruin. Huwag madadaya ang Diyos. Hindi. Whoever sow to please their flesh, from the flesh will reap destruction.
pastor, yung distraction dyan, ang ibig sabihin niyan, yung mga naniniwala sa OSAS, once saved is always saved, ang distraction dyan, yung bang sa halip na maganda ang buhay mo, hindi maganda ang buhay mo rito sa lupa. Pero pag namatay ka, papasok ka sa langit. Is that so? No? We will reap, whoever sow to please their flesh from the flesh, ang nagtatanim ng laman ay aani ng kamatayan. So, the distraction they are explaining here as the distraction na sa halip na mayroon kang kotse, mamumuhay kang walang kotse. Sa halip na may bahay ka, mamumuhay kang walang bahay. Sa halip na masagana ang buhay mo, mamumuhay kang hindi masagana. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagtanim sa laman. Aani ka ng kamatayan. Is that so? No. Distraction including the damnation of soul, pati ang kaluluwa mo. Bakit ka mo? Kasi ang kasunod, whoever sow to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. So if you are going to understand it within its context, ang tinutukoy niya eternal life, the destruction of someone not entering heaven, the destruction of someone being damned to hell, and if you sow in the Spirit, ang nagtatanim sa Espiritu ay aani ng ang anang mga bagay ukol sa Espiritu at doon sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po yan. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag padadaya. Kasi pag nadadaya tayo, minamak natin si Lord. Minamak natin si Lord. Nadadaya na ba ang isang tao? Sin, confess. Sin, confess. Sin, confess. Walang repentance, walang pagbabago sa disposisyon na iwasan ang kasalanan. Pagka gano'n ang lifestyle and cycle, nadadaya ka. At pagka gano'n ang lifestyle and cycle, you mock God. You rebel against God, you also mock God. Ano ba sa Tagalog nga yung mock? Pakibasa nga po. Galatians 7. Hindi. Sabi ba, pakibasa yung Bible. Kinukutya. Ang Diyos ay hindi napapakutya. Huwag madadaya. Ang Diyos ay hindi nagpapakutya. Pagka ikay ganun nga, nadadaya ka, anong nangyayari? Kinukutya mo ang Diyos. Number 2. Ito yung medyo mababa doon sa number 1. Kasi yung number 2 talagang hayaga na yan. Tinalikuran na talaga ang Diyos. Number 2, arrogant disposition and defiant to God. Matigas ang ulo at masumayon sa Diyos. Ito yung hindi umalis sa church. Very subtle, grabe. Katulad ni Saul at saka ng ibang mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Pero defiant na ang puso. Pero patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Deuteronomy 11 verse 27, alam kong kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, lalo na siguro kung patay na ako. Sino naman ito? Si Moses. Sa English, for I know thy, all together, I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, I am yet alive with you this day. Ye have been rebellious against the Lord, and how much more after my death. Hindi naghimagsik sa Tagalog, kundi mapaghimagsik. Kontra ng kontra. Is that your heart? Is that our hearts? That includes me.
Joshua chapter 2, ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba. Balikan lang natin sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwanan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. They remain Israelites, pero yung iba talagang tumalikod na ng lubusan. Pero kapag patawad ng Diyos, mayroong uling bumabangon, panibagong lahi na naman na naglilingkod sa Diyos hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. So, hindi maiwasan, hindi nila maiwanan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, we are digging deep. Hallelujah. So number 3, going against His will or going against His word. Yung palang ikaw ay hindi lang sumunod paminsan, yung hindi ka lang sumunod sa salita ng Diyos, ito po ay rebellion na rin. Lumalaban sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang salita. No? In Numbers 20, 23 to 24, and the Lord spake to Moses and Aaron in Mount Hor by the coast of the land of Edom, saying, ito na po yung tinikwento ko sa inyo, si Aaron at saka si Moses, sa lupain ng mga taga-Edoma. And 24, Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land. Si Aaron, si Moses, hindi makakapasok sa lupang pangako. Because, what is the record of the Bible? Because ye rebelled against my word. So from disobeying the simple word of God, down to umalis ka na sa church, nagrebelde ka na, these are all rebellion. Well, actually, hindi ka naman talaga pupunta doon sa dulo kung hindi ka magsimulang mag-defy ng salita ng Diyos. Nagsisimula talaga, process po din po talaga yan. So, ito, maliwanag. Hindi naman sinabi rito na tumalikod na si Moses, tumalikod na si Aaron. Hindi. Sinuway lang nila ang salita. Hindi sumunod. At ano ang label sa kanila? Hindi lang sumunod sa salita. Ano ang label? Anong salita ang hindi sinunod? Kasi sabi ni Lord, huwag mo, kausapin mo lang yung bato. Pinukpok niya. Marunong pa kasi. Kaya pagka palagi tayong nasusunod, hindi si Lord ang nasusunod, rebelde tayo. Yan ang katotohanan yan. Kasi pumasok tayo sa pakikipagkasundo sa Diyos, naging born again tayo, naging anak tayo ng Diyos. Pumasok ba tayo o hindi? Pumasok ba tayo sa pakikipag-isa kay Kristo? Ay, yung hindi, may pagkakataon pa kayo. Pumasok ba kayo sa pakikipagkasundo kay Kristo? Tinanggap niyo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Ay, yung hindi, pwede pang mag-back out. Pero kung pumasok ka, hinahanapan ka ng Diyos ng ganitong mga pagsunod sa Kanyang mga salita. Kaya itong bakit kaya ganun, no? Nagalit lang siya kasi pagod na siguro si Moses. Sa halip na sabihan yung batong maglabas ng tubig, pinukpok niya. Pero sabi ni Lord, kausapin mo lang yung bato. If I'm not mistaken, can you check on that? Pero yun po yung unawa ko dyan. Pero ang record na ng Biblia, ang record, at saka minsan lang nangyari ito, ang record na ng Biblia, sabi ni Lord, Aaron shall be gathered unto his people, for shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Nakakapanood kayo ng mga action movies, ano? May isang medyo exciting manood pagka ganon yung senaryo. May isang kontrabida.
tapos may nagkamali ng konti yung kanyang tauhan, sa simpleng pagkakamali ng tauhan na nag-report doon sa boss na kontrabida, ginilitan na ng liig. Nakakapanood ba kayo ng ganyan? Nalusutan lang nung kaaway. Nalusutan lang nung bida, sabi natin. Tapos nag-report, nalusutan po ako. Naghalit yung boss na kontrabida. Simpleng pagkakamali, ginilitan din siya ng liig. Yung mga ganong movie, alam ko, the guys are, maganda itong movie ito. Matindi. No? Sasabihin, matindi ito. Simpleng pagkakamali, patay. Ganon din si Lord. Hallelujah. That's why the call, be righteous as your Father is righteous. Be ye holy as your Father in heaven is holy. At magandang balita sa bagong tipan, mga kapatid, sapagkat nung tumanggap tayo sa Panginoon, pinalaya tayo sa kasalanan. We are already free. Rebellion is no longer part of us. Pero dahil may tendency, nakagagawa pa rin ng pagkakasala. Hindi tayo perfecto, as in perfection, heavenly perfection, we are not. Nagkakamali tayo, pero hindi dapat sin, confess, sin, confess. It has to be sin, confess, repentance. Pwedeng sin, confess, repentance. Baguhin kagad ang disposisyon sa kasalanan. Kasi ang nakakatakot dito, mga kapatid, yung consequence. Consequence. Kasi rebellion is not being gone away without punishment. May parusa. So ito, simpleng, tapusin muna natin itong number 3 natin na simpleng pagsuway sa salita ng Diyos. So yun po yung numbers, they rebelled against me. Ang sabi na ng Biblia, nagrebelde na si Moses sa kansa. Hindi nakapasok sa, okay, that is the consequence. Hindi nakapasok si Moses sa si Aaron sa lupang pangako dahil sila ay nagrebelde sa Diyos. Ano yung rebellion na ginawa niya? Hindi naman sila tumalikod, hindi naman sila lumayas, iniwan na yung church, iniwan na yung ministry, nagsuot na ng pulang banderitas, bandana, nagsuot na, rebelde kami, hindi gano'n. Nagtuloy pa rin sa paglilingkod si Moses, pero hindi na siya makakapasok. That is the consequence. Every rebellion, there is a consequence. There is a punishment. Iyan po ang nakikita ko sa Biblia. No? Okay. In the New Testament, point number 3, sabi ng Google AI, sabi niya, the most prominent New Testament passage addressing how Christians should view secular authority is Romans 13:1-7, which state that governing bodies are established by God and rebelling against them is seen as rebelling against God instituted order. May gobyerno tayo, ang sabi rito sa Romans 13, regarding New Testament, ang sino mang nagre-rebelde sa ating gobyerno, ay nagre-rebelde sa Diyos na naglagay sa gobyerno. So is rebellion alive? It is alive and kicking. Makikita natin sa maraming sangay ng ating sosyedad ito. Kasi ang pagiging rebelde ay hindi pagpapasakop sa authority. Ganun lang ang kahulugan nun. So, as far as the government is concerned, God instituted the government, hindi ka susunod dyan, nagre-rebelde ka. At may consequence. Ako na lang, halimbawa ako na lang. Ang sabi ng gobyerno, pag magdadrive ka, mag-seatbelt. Nahuli ako.
Yung walang apprehension system. May dumating sa bahay. Sabi pa naman ng gwardiya, Sir, LTO. Para may alam yung LTO. Pagbukas yung LTO, may huli ka. Nahuli ho ako, nakapicture ako, na nagdadrive, na walang seatbelt. Ano ang consequence? 1,000. Natsyempuhan ako. Kasi yung corner ng Aurora at saka EDSA, papunta lang siguro kami doon sa bahay ng nanay ko, ng nanay ni Sister Melissa. Hindi na ako nakapag-seatbelt. As simple as that, nahuli ako. Using the black car. Ayun yung consequence. Sabi ng gobyerno, mag-seatbelt. Mayroon tayong sinasabi na ignorance of the law excuses no one. Hindi ko naman sinasadya, pero dahil nakunan ka, liable ka. You are also liable of consequences. Consequence. Are you free from that consequence? It's not. Kaya huwag susuway sa Diyos, mga kapatid. Kasi sa halip na mamumuhay tayong marangya, baka mawala yun as a consequence. Hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako na kung saan napakasagana. Namuhay siya sa desierto, 40 taon, hindi niya naranasan ang kasaganaan. Sa simpleng pagsuway. Kaya be careful, people. Be careful. I am warning you. It is also a warning to me. The God whom we deal is a serious God and a holy God. A simple breach on His word, hindi pwedeng walang parusa. Actually, i-confess ko sa inyo, another 1,000 violation. Nakuna naman ang camera. Yung H1 naman. But this time, I am wearing seatbelt. Si Brother Chi hindi nakasuot ng seatbelt. Sakay ko sa harapan. May huli ka. Sabi ko, naka-seatbelt naman ako. Tinignan ko si Brother Chi, walang seatbelt. Another 1,000. Kasalanan ko, ako yung driver. Hindi ko inutusan si Brother Chi. Brother Chi, mag-seatbelt ka. Kaya pagka sumasakay kayo ng Grab, Sir, seatbelt. Kasi yung Grab driver ang magbabayad. Di ba? Mahigpit yung Grab driver na pag nasa harapan ka, seatbelt, sir. Seatbelt. 2,000. Napangtongyang ko na sana. Nawala. Bakit? I rebel against a simple government instruction. So with God, so with your God, Deuteronomy 21, to parents, akala nyo rebellion, sa kanya lang. Any instituted authority, if he will not obey, that is rebellion. Sa mga magulang, if a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and when they have chastened him, will not hearken unto him, then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of the city, and unto the gate of his place, and they shall say unto the elders of the city,
This is our son, stubborn and anong kasunod? Verse 20? Hindi pala nakakasunod kasi nasa verse 20 na po ako. Ayan. And they shall say unto the elder of the city that our son is stubborn and rebellious. Anong gagawin? May consequence? Mayroon. He will not obey our voice. He is glutton and a drunkard. Yung anak pa lang yun, glutton tsaka drunkard. Hindi masunurin sa mga magulang. Masuwayan, rebelde. And all the men of his city shall stone him with stone. Babatuhin ang batang ito na masubayin sa kanyang mga magulang hanggang sa mamatay. Sa panahon natin ngayon, ibang-iba na. Pero among the people of God, dapat masunurin ng mga anak ng Diyos, ay mga anak natin. Kasi ganun pa rin ang pag-uugatan, rebellion. Kasi any defiance to authority is rebellion. Kaya mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang para mapabuti kayo. Sapagkat hindi naman naghangad ang mga magulang ng kasamaan ninyo. Minsan kasi talagang gusto mong masunod ikaw. And that is the root of rebellion. Kaya pagka ikaw gusto mong masunod ikaw, hindi ako sisimba. Sa susunod na lang na linggo, ikaw ang nasusunod. Rebelde ka sa Diyos. Because the mandate is to worship the Lord. Every rest day or Sunday. You give your tithes and offering to the Lord. Tayo nagpapasya. To the spiritual authority, Miriam rebellion against Moses is described in Numbers 12 of the Bible. Miriam and Aaron, Moses' siblings, criticizes marriage to the Cushite woman and question his exclusive authority as a prophet, leading to Miriam's being struck with leprosy for her action, sabi ng Google. Si Miriam, nagrebelde sa Diyos, at saka si Aaron, kinwestiyon nila si Moses, yung leadership ni Moses. They are defiance of the leadership of Moses. Anong nangyari? Nagkaliproso si Miriam. Nagkasakit si Miriam. Kaya nakakatakot ito. Guys, nakakatakot ito. Mayroon tayong mga kilala na mga nagrebelde sa kanilang mga leader. Kalaunan, naanakan yung anak, naging bakla yung isa. Kalaunan, isang pamilya naman, nagrebelde. Kalaunan, naging tomboy yung babaeng anak. So on and so forth. It will not go unpunished if you rebel against God. It will not go unpunished, people. Be careful with our faith. Obey God. Humble before Him. May alam ako, mahilig sa pornography. Yung mga anak naging bakla. Be careful. Miriam was struck with leprosy because he rebelled against Moses. That's why Hebrews 13 verse 17, bagamat walang salitang rebellion dito, pero the opposite, sabi, obey your leaders. Submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Sumunod kayo sa inyong mga leader. So any authority above you, you should follow your parents, the government, your leaders, and God primarily. Ito yung downward draft of rebellion. Nagpapasimula sa carelessness, then nagko-compromise. Pagkatapos, may nararanasang consequence, then it becomes a crisis. Now,
Ano ba yung carelessness? Walang pakialam, walang gana, walang pakialam sa paglago. Careless ka masyado sa spiritual mong buhay. Ganyan ang nangyari doon sa second generation after Joshua. They are so careless about their spiritual life. Then they compromise. Kasi walang pakialam sa paglago, sa pananampalataya. Walang pakialam sa kanyang buhay Kristiyano. Walang gana sa salita ng Diyos. Walang ganang maglingkod sa Panginoon. Samantalang siya'y tinawag para sa mga ganito. Gustong mamuhay ayon sa sanlibutan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto nyo bang mamuhay ayon sa sanlibutan? Huwag kayong mamangka sa dalawang ilog. It's all or nothing, guys. Todo na to. Amen. Todo na to. Kasi walang pasubaling may parusa. Consequence, ano ang consequence? Sabi ng binasa natin, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Bagamat sila may mga problema, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Ano ang crisis? Hindi na inalis ni Yahweh yung mga Canaanites. Naging tinik sa kanilang lalamunan ang mga Canaanites. Krisis sa buhay nila hanggang sila'y nabubuhay. Do you want that? A crisis happening to us because we are careless, we compromise, and we have reaped the consequences and become a crisis to us. Ano baga ang mga crisis pa na masasabi natin sa panahon natin? Lubog ba tayo sa utang? Crisis yan. Balikan mo. Nagtatapat ka ba sa Panginoon? So on and so forth. Hallelujah. I don't have a conclusion. I do have application. Application na tayo, mga kapatid. Ang application nito, siyempre sa araw-araw na pamumuhay, hindi natin magagawa ngayon, pero mayroon tayong pwedeng magawa ngayon, a declaration. So I want everyone to stand up. I want everyone to stand up. Kung hindi mo pinatigas ang puso mo, pwede kang sumunod sa deklarasyon na ito. Alam niyo mga kapatid, minsan sabi ko sa inyo, yung mga kanta natin ay nililid pa tayo nito sa pagiging mapagpaimbabaw. Kasi halimbawa yung kantang kailan ba'y hindi kita ipagpapalit, dahil yun ang kinakanta ng song leader, pinapakanta sa atin, kumakanta rin tayo ng ganon. Pero yung mga kantang ganoon po mga kapatid, yung mga kantang may commitment, no? Yung may commitment sa Lord. Pero yung mga kantang pinupuri si Lord dahil sa kanyang kadakilaan, nothing wrong with that. Yun ang dapat nga talaga mga kanta natin. Kung ano ang ginagawa ni Lord sa atin, yun ang mga kanta natin. Kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay na, yun mga kanta natin. Pero yung commitment natin, it should be personal. Kaya kung magpapakanta tayo na kailan may hindi kita ipagpapalit, hihingi muna tayo ng permiso sa inyo. Ang ibig ko sabihin, sino rito ang, pwede nating sabihin, sino rito ang magko-commit kay Lord na ano man mangyari ay hindi siya ipagpapalit? Kakantahin natin yung kantang yon. Halimbawa lang po ito, lumapit sa harap. So at least, yung kakanta ng kantang kailan may hindi kita ipagpapalit, ay nag-commit muna. Kasi pag hindi nag-commit, kumakanta lang dong kantang yon, wala naman sa puso, yun yung sinasabi ni Lord, itong mga taong ito sumasamba sa akin, sa nguso, hindi sa puso. Nagko-commit, pero hindi naman pala gagawin, mapagpaimbabaw. Kaya guys, music ministry, if you are selecting a song, pagka yung kanta natin ay may commitment, kakantahin natin yon together with the congregation who are willing to commit. Kaya papuntahin sa harap.
Naintindihan niyo ako mga kapatid? Kasi kung pakakantahin natin lahat, hindi naman willing mag-commit ang iba ay gusto. Tinuturuan natin yung iba na magpaimbabaw by singing that song. So that's why, hindi ko kayo aanyayahan ngayon dito sa harapan. Kung narinig ninyo ang boses ng Diyos, yung gusto lang po. Nangangako ba kayo sa gagawin natin deklarasyon na magiging totoo ito sa inyong mga puso? Kung ganon, sumunod kayo sa akin. Yung hindi nangangako, huwag susunod. Bakit? Magiging mapagpaimbabaw ka. It's not true to your heart. Same thing with the singing that we are, with the song that we are singing to the Lord. Nagigets niyo music ministry? Mga song leader, kayong pumipili ng mga kanta? Pumili kayo ng mga kanta na nagsasaad lang ng kabutihan ng Diyos para sa tao. At kung meron kayong pipiliing kantang commitment para sa Panginoon, ang pakakantahin niyo yung mga willing lang na mag-commit ng kanilang sarili sa Panginoon. Kasi yung hindi, lalo na congregational singing, yung sabi ko sa inyo, natuturuan tayo magpaimbabaw. So, hallelujah. So, our application today is just but a declaration against rebellion. Ulitin ko po. Sangayon ba kayo? Mula sa araw na ito, gagawin natin ang lahat para maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan natin mga pagsunod. Kung nagdadalawang isip kayo, huwag kayong susunod sa deklarasyon na ito. Say with me, I recenter my heart and guard against a rebellious mindset. Number 2, I cast down pride and every lofty argument that exalts itself against the knowledge of God. I bring my thoughts into captivity to the obedience of Christ. Number 3, I chose to submit myself to God. I am deciding to resist the devil so he will flee from me. I yield my will to the Holy Spirit. I am rooted, number 4, and grounded in love. I do all things without grumblings or disputing, so that I may be blameless and pure. Number 5, I will honor and respect those in authority over me. I trust that God's plan for my life is perfect and that His ways are just. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, we all come before you. We all humbling before you, O Father, O Yahweh. Hallelujah. Salamat for the freedom. That rebellious heart is no longer lingering in our hearts because of Jesus. But Lord, we are still prone because of the tendency to sin. And so, Father God, may our declaration today helps us. Hallelujah. Dakilang Diyos, batid mo ang mga bibig at pusong nagdeklara ngayong araw na ito ayon sa kanilang mga narinig. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. And Lord, thank you. Because as we obey, hallelujah,
The joy will abound. Hallelujah. As we obey, Lord, peace will abound. As we obey, love will abound. The fruit of the Holy Spirit will abound in us. Hallelujah. And we will be going to be a happy Christian. Hallelujah. Following and obeying the Lord. And we will always rely in the celebration of what you did in our lives, Lord. Not what we can do for you, but what you have done, what you will going to do for each one of us. We submit to you, O Father. We submit to you, O Jesus. We submit to you, Holy Spirit. Let this church be the church you want them to be. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Magpasalamat tayo mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Salamat Lord sa iyong gagawin. Hallelujah. Yes, hallelujah. We celebrate your goodness. We celebrate your goodness. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah. Totoo ang iyong mga salita ay sandigan ng aming buhay, ng kabanalan, ng katuwiran. Hallelujah, 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 hallelujah. We give you all the praise. We give you all the glory. Be glorified, oh God. Oh, we exalt you. We exalt you, Lord. And we sing that song, we extol you, we exalt you, the song, the chorus. Do you know the stanzas? Mayroong first part yon. For thou, O Lord. The stanzas, the first stanza. The one we sing our chorus. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all other gods. One more time. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all other gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all other gods. I exalt you. I
Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah!